Ayon sa kwento ni Lolo Berting, nangyari ito noong kabataan niya sa isang liblib na baryo sa probinsya. Tahimik ang lugar, palayan sa magkabilang gilid, iilang bahay na gawa sa kahoy at isang lumang daan na bihira ng daanan kapag gabi. Doon nakatayo ang bahay ng kaibigan niyang si Mang Isko, isang magsasakang bigla na lang na natagpo ang patay sa gilid ng bukid isang madaling araw. Sabi ng mga pulis, aksidente raw. Nadulas, bumagsak at napuruhan ng ulo, pero may kakaiba. Bago mamatay si Mang Isko, huling nakausap niya si Lolo Berting. May takot sa boses nito, parang may gustong sabihin pero pinigilan. Kung may mangyari sa akin, huwag niyong pababayaan. Iyon lang ang nasabi. Pagkalipas ng libing, doon nagsimula ang mga pagpaparamdam. Unang gabi, habang natutulog si Lolo Berting, may narinig siyang mahinang katok sa bintana. 3 beses. Pagdungaw niya, wala naman. Inisip niyang hangin lang. Pero kinabukasan, nakita niya sa putik sa ilalim ng bintana ang bakas ng paa, pamilyar, parang kay Mang Isko. Sumunod na gabi, may naamoy siyang usok ng sigarilyo sa loob ng bahay. Hindi naninigarilyo si Lolo Berting, bigla niyang naalala. Iyon ang paboritong yosi ni Mang Isko. Nang sundan niya ang amoy, huminto ito sa lumang upuang kawayan sa sala. Doon, may narinig siyang bulong, mahina pero malinaw. Berting, tulungan mo ko. Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi siya nakagalaw. Sa takot, nagdasal siya hanggang mag-umaga. Kinaumagahan, kumalat ang balita. May nakakita raw kay Mang Isko sa bukid kagabi. Nakatayo lang, nakaturo sa isang direksyon. Doon na naunawaan ni Lolo Berting, hindi pa tapos ang kwento ng pagkamatay ni Mang Isko. At may itinuturo itong katotohanang ayaw pang lumabas. Kinabukasan, hindi mapakali si Lolo Berting. Paulit-ulit sa isip niya ang tinig ni Mang Isko, malungkot, galit at tila may hinahanap na hustisya. Kahit takot, napilitan siyang puntahan ang bukid kung saan huling nakita ang multo. Bitbit niya ang rosaryo at isang lumang itak, hindi para manakit kundi para lang may mahawakan laban sa kaba. Pagdating niya roon, tahimik ang paligid, walang hangin, walang huni ng ibon. Ngunit may napansin siyang kakaiba sa lupa, mga bakas ng paa na hindi pantay, parang may hinila. Hindi iyon bakas ng aksidente. Mas lalong kinabahan si Lolo Berting nang makita niya ang bakas ng sapatos na pamilyar sa baryo. Iisa lang ang may suot ng ganoong klase, si Thomas, ang kanang kamay ni Mang Isko sa bukid. Habang sinusundan niya ang mga bakas, biglang bumigat ang hangin. Lumamig ang paligid at parang may matang nakamasid sa kanya. Sa di kalayuan, may nakita siyang anyo ng tao, nakatalikod, nakayuko. Akala niya ay tao lang, pero nang lumingon ito, nanigas siya sa takot. Si Mang Isko iyon, maputla, may dugo pa sa batok at nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi ito nagsalita. Dahan-dahan lang nitong itinuro ang isang lumang kubo sa gilid ng bukid, kubo ni Thomas. Pagkakita ni Lolo Berting, biglang naglaho ang anyo ni Mang Isko kasabay ng malakas na hampas ng hangin. Nanginginig, napaupo si Lolo Berting sa lupa. Ayaw niyang maniwala pero malinaw ang mensahe. Hindi aksidente ang nangyari, may taong sangkot. At unti-unti ang kaluluwa ni Mang Isko ang gumagabay para mailabas ang katotohanan. Nang gabing yon, habang nagpapahinga si Lolo Berting, may narinig siyang yabag sa bubong. Sunod-sunod, mabigat, parang galit na galit. At isang pamilyar na boses ang muling bumulong. Malapit na, Berting. Huwag kang uurong. Hindi na nakatulog si Lolo Berting ng gabing iyon. Ang yabag sa bubong ay paulit-ulit sa kanyang isipan kasabay ng boses ni Mang Isko na tila nagbabala. Pagsikat ng araw, naglakas loob siyang puntahan ang kubo ni Thomas. Ayaw niyang mag-isa, pero alam niyang mas delikado kung may ibang makaalam sa balak niya. Ang kubo ay luma at halos giba na. May bakas ng putik sa may pintuan,
at ang kandado ay kalawangin, tila matagal nang hindi binubuksan. Nang buksan ni Lolo Berting ang pinto, bumungad ang amoy ng lupa at lumang pawis. Sa loob may nakita siyang piraso ng lubid na may bahid ng dugo, tuyo na pero malinaw pa rin. Biglang bumigat ang dibdib ni Lolo Berting. Sa isang sulok may lumang sako. Nang silipin niya, may nakita siyang sapatos. Parehong-pareho ng bakas na nakita niya sa bukid. Napaatras siya nang biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nandoon si Mang Isko. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito. May galos sa mukha at galit sa mga mata. Hindi pa rin ito nagsasalita, ngunit dahan-dahan nitong ipinakita ang batok niya kung saan may marka ng pagkakasakal. Hindi ito pagkadulas. Pinatay siya. Sa takot at awa, napaluhod si Lolo Berting. "Sino?" mahina niyang tanong. Biglang nagdilim ang paligid at sa dingding ng kubo may aninong lumitaw. Anyo ng lalaking humahawak ng lubid, galit ang mukha. Kahit anino lang, nakilala niya agad. Si Tomas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa kubo at biglang naglaho ang multo ni Mang Isko. Naiwang nanginginig si Lolo Berting, hawak ang rosaryo. Alam na niya ang katotohanan pero alam din niyang hindi pa tapos ang laban. Hindi pa handa ang kaluluwa ni Mang Isko na magpahinga. Sa labas ng kubo, may narinig siyang boses, hindi kay Mang Isko kundi kay Tomas. "May nakita ka ba?" tanong nito, malamig ang tono. Doon nagsimula ang tunay na panganib. Pagkalabas ni Lolo Berting sa kubo, ramdam niya ang init ng araw pero hindi nito mapawi ang lamig sa kanyang katawan. Alam niyang nakita niya ang katotohanan, ngunit may isang problema. Si Tomas ay buhay pa at tila alam niyang may nakakita sa kanyang sikreto. Bumalik siya sa bahay, ngunit sa bawat hakbang nararamdaman niya ang titig mula sa dilim ng mga puno sa gilid ng daan. Biglang may yabag sa likod niya, mabigat, matatag. Paglingon niya, wala, ngunit may bakas ng sapatos sa putik, parehong klase ng sapatos ni Tomas. Lumakas ang pintig ng puso ni Lolo Berting. Alam niyang sinusundan siya. Kinabukasan, nagdesisyon siyang pumunta sa baryo at kumonsulta sa isang albularyo. Nang marinig ng albularyo ang kwento, tumahimik ito at sinabing, ang kaluluwa ni Mang Isko ay nagpaparamdam. May galit siya at gusto niyang lumabas ang katotohanan. Ngunit ang taong may kagagawan, si Tomas, hindi basta matatakot. Kailangan mong mag-ingat, Berting. Ang multo ay gabay lamang, ikaw ang dapat kumilos. Habang naglalakad pa uwi, may narinig siyang halakhak mula sa gilid ng palayan. Mabagal at malamig ang boses. "Berting, sa huli, lahat ay malalaman mo." Hindi na siya nakapagpatuloy sa paglalakad. Tila bawat puno, bawat damo, may mata at kamay na sumusubaybay sa kanya. Pag-uwi sa bahay, napansin niyang nakabukas ang pinto ng bodega. Kahit pinasara niya ito kanina, may amoy ng pawis at lupa at sa loob may bakas ng sapatos ni Tomas, tila sinundan siya. Sa takot, tumawag siya sa albularyo upang maglagay ng proteksyon. Ngunit bago matapos ang ritual, may malamig na hangin na humampas sa kanyang mukha at may bulong na bumalot sa paligid. "Berting, hindi mo pa alam ang buong kwento." Ramdam ni Lolo Berting, ang laban ay nagsisimula pa lamang. At sa gabi, nagkaroon siya ng panaginip kung saan muling lumitaw si Mang Isko, nakangiti at itinuro ang direksyon. Gabi na nang muling nakaramdam si Lolo Berting ng kakaibang lamig sa bahay. Ang ilaw ng lampara ay naglalaro sa dingding, parang may anino na gumagalaw sa paligid. Pagupo niya sa lumang bangko sa sala, nanatili ang katahimikan hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin na humaplos sa kanyang mukha. Biglang nagkaroon siya ng panaginip. Nasa bukid siya pero iba ang paligid. Ang araw ay pula at may ulap na tila usok ng apoy. Nakita niya si Mang Isko,
Nakatayo sa gitna ng palayan, duguan at hindi makagalaw. Sa tabi nito, nakatayo si Tomas, hawak ang lubid na may dugo. Hindi nagsasalita si Mang Isko, ngunit dahan-dahan nitong itinuro ang isang maliit na kanal sa gilid ng bukid. Lumapit si Lolo Berting at nang tingnan niya ang kanal, may lumulutang na bagay. Ang ulo ni Mang Isko. Halos hindi siya makapaniwala, ito ang patunay na hindi aksidente ang nangyari. Biglang lumapit ang anino ni Tomas at tinakpan ang mata ni Lolo Berting. Sa takot, bumangon siya sa panaginip, ngunit ramdam niya ang kamay na malamig at mabigat. Pagmulat niya sa totoong buhay, nanginginig pa rin siya, pawis ang katawan. Sa tabi ng kama, may bakas ng putik, parang may dumaang sapatos, pareho sa sapatos ni Tomas. Hindi lamang panaginip iyon, ang multo ni Mang Isko ay nagpadala ng babala at ipinakita ang lugar kung saan nakatago ang katotohanan. Hindi nagtagal, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na bulong mula sa dilim ng kwarto. "Berting, oras na." Ramdam ni Lolo Berting na hindi na siya pwedeng umatras. Kailangan niyang hanapin ang kanal, ang lugar na itinuro ni Mang Isko sa panaginip. Ang kaluluwa ng kaibigan niya ay nakasalalay sa kanyang tapang. Kung hindi siya kikilos, walang makakaalam ng buong katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kaibigan. Nag-impake siya ng ilang gamit, rosaryo, itak at flashlight at handa ng harapin ang gabi. Ngunit ang gabing iyon, mas matindi ang naramdaman niyang presensya ni Mang Isko, mas malakas kaysa dati. Madilim na nang makarating si Lolo Berting sa kanal sa likod ng bukid. Ang buwan ay natatabunan ng makakapal na ulap at bawat hakbang niya sa putik ay parang may humahabol sa kanya. Ramdam niya ang malamig na hangin, hindi mula sa kalikasan kundi tila mula sa isang espiritu. Dahan-dahang tinutukan niya ang flashlight sa kanal, ang tubig ay kulay itim at may lumulutang na damo at putik. Ngunit sa gitna, may kakaibang anyo, parang may katawan na nakatabon sa lupa at tubig. Nilapitan niya ito, nanginginig at sa kanya nakita ang katotohanan. Ang bangkay ni Mang Isko, palihim na itinapon ni Tomas upang itago ang krimen. Habang nakatitig si Lolo Berting, may narinig siyang yabag sa likod. Paglingon wala, pero ang damdamin niya ay bagay sinasakal ng takot. Biglang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon, nandoon si Mang Isko. Hindi nagbago ang anyo, dugo at galit ang mata, ngunit may kapayapaan na nakikisabay sa galit. "Berting, ipakita mo sa lahat." Si Tomas, mahina ngunit malinaw na bulong. Sa lakas ng loob, kumuha si Lolo Berting ng lumang lubid na ginamit ni Tomas sa krimen at iniwan sa tabi ng kanal bilang ebidensya. Alam niyang hindi siya nag-iisa, ang kaluluwa ni Mang Isko ay kasama niya, gabay at bantay sa bawat kilos. Ngunit bago siya makaalis, isang malakas na halakhak ang umalingaw-ngaw mula sa dilim ng palayan. Ang boses ay malamig, malupit, si Tomas. Ramdam niya ang galit at takot na hatid ng halakhak na iyon, parang may sinasabi, "Kung matutuklasan mo ang katotohanan, ikaw naman ang susunod." Nanginginig at pawis pa rin sa takot, lumayo si Lolo Berting mula sa kanal. Alam niyang kailangan niyang ipakita sa barangay ang ebidensya. Ngunit sa bawat hakbang, ramdam niya na sinusundan siya at hindi lamang ng anino, ng espiritu rin ni Mang Isko na nagpaparamdam at nagbabantay. Kinabukasan, nagpasya si Lolo Berting na kausapin ang barangay kapitan. Dala niya ang lumang lubid at mga sapatos na may bakas ng dugo bilang ebidensya. Ngunit bago niya maabot ang kapitan, may naramdaman siyang malamig na hangin sa kanyang likod, tila sinusundan siya muli. Habang naglalakad, narinig niya ang pamilyar na halakhak. "Berting, hindi ka makakaalis," malamig na boses mula sa dilim ng palayan. Huminto siya at napailing. Hindi siya nakakita ng tao pero ramdam niya ang galit. Mula sa gilid ng palayan, may anino na unti-unting lumalapit, si Tomas.
Nakangiti ito at may hawak na itak. "Berting, alam mo ba ang ginagawa mo sa buhay ng iba?" tanong ni Tomas. Bago sumagot si Lolo Berting, naramdaman niyang may humawak sa balikat niya. Paglingon, si Mang Isko, dugo-duguan, ngunit tila nagsisilbing kalasag. Ang presensya ni Mang Isko ang nagbigay sa kanya ng tapang. "Tapos na ang panlilinlang mo, Tomas. Ang katotohanan ay lalabas," sigaw niya. Nang magawa niya iyon, parang may hangin na sumalubong sa dalawa. Ang paligid ay nanahimik at biglang nawala si Tomas sa dilim. Tila nanlaho, ngunit alam ni Lolo Berting na hindi pa tapos ang laban. Pagdating sa barangay, ipinakita niya ang ebidensya sa kapitan at mga nakatatanda. Nang makita nila ang lumang lubid at sapatos, namangha sila. Hindi lamang iyon katibayan, kundi patunay na may nagtangkang itago ang isang buhay. Ngunit sa gabi habang nagpapahinga, muling bumalik si Mang Isko sa kanyang panaginip. Nakatingin sa kanya at may malumanay na boses. "Berting, kailangan mong malaman kung bakit at sino talaga ang pumatay sa akin." Nanginginig sa takot at kuryosidad si Lolo Berting. Alam niyang hindi pa tapos ang kwento at may mas madilim na lihim na dapat ilantad. Kinabukasan, hindi mapakali si Lolo Berting. Paulit-ulit sa isip niya ang panaginip, ang galit at galit ni Mang Isko at ang malamig na halakhak ni Tomas. Alam niya, may higit pang lihim na hindi pa niya nalalaman. Nagdesisyon siyang bumalik sa kubo ni Tomas, ngunit sa pagkakataong ito ay dala ang isang maliit na kamera. Gusto niyang dokumentuhin ang lahat, bakas, putik at anumang palatandaan ng krimen. Pagdating niya, tahimik ang paligid. Wala ang anino ni Tomas pero ramdam niya ang tensyon. Habang sinusuri ang loob, napansin niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kama. Pagbukas niya, may natagpuan siyang maliit na bag ng pera at ilang lumang papel. Ngunit sa likod ng papel, may nakasulat, malaking sulat kamay, malagkit sa dugo. "Kung mabubunyag ang lihim, ikaw rin ang susunod." Biglang bumagsak ang ilaw ng araw sa labas at naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang leeg. Paglingon, si Mang Isko. Mas malinaw kaysa dati. Hindi ito galit ngayon, ngunit may kaba at pakiusap. Pinakita nito ang papel sa kanya at biglang nauunawaan ni Lolo Berting ang buong kwento. Hindi si Tomas ang unang gumawa ng krimen. May isa pang tao sa baryo, matagal ng lihim na nagbabantay sa lahat. Isang matandang kaibigan ni Mang Isko. Pinatay siya ni Tomas, ngunit may kasabwat pala na nagtangkang takpan ang lahat. Hindi makapaniwala si Lolo Berting. Ang galit ni Mang Isko ay hindi lamang sa mismong kamatayang ginawa ni Tomas, kundi sa kabuuang panlilinlang at pagtatago ng tunay na pumatay. Sa gabi, muling bumalik ang bulong. "Berting, oras mo nang ituro kung sino ang nagtatago sa dilim. Huwag matakot." Alam ni Lolo Berting ang susunod na hakbang ay mas delikado. Kailangang malaman ng lahat ang katotohanan kahit na maaring may panganib sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Lolo Berting na ilantad ang buong katotohanan sa barangay. Dala niya ang lumang lubid, sapatos at ang papel na may nakasulat na banta. Alam niyang hindi ito madali, may mga taong matagal nang nagtatago ng sikreto at ang ilan ay may kapangyarihan sa baryo. Pumunta siya sa bahay ng kapitan at sinimulang ikwento ang lahat, mula sa unang pagpaparamdam ni Mang Isko hanggang sa panaginip at sa lihim na papel na natagpuan niya. Habang nagsasalita, ramdam niya ang presensya ni Mang Isko sa tabi niya, parang nagbibigay lakas at proteksyon. Biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ng kapitan, nakita nila si Tomas, galit at nanginginig, hawak ang lumang itak. "Berting, bakit mo ginawa ito?" sigaw ni Tomas. Ngunit bago pa man makagalaw, isang anino ang humarang sa kanya, ang espiritu ni Mang Isko. Hindi siya nasaktan, pero ang malamig na titig at presensya ay nagparamdam na may kapangyarihan ang multo.
Nakita ng lahat kung paano natakot si Thomas sa presensya ni Mang Isko at sa takot ipinagtapat ang lahat, pati ang kasabwat na nagtatangkang takpan ang krimen. Sa wakas, nalantad ang buong katotohanan. Si Thomas ang pumatay kay Mang Isko at may isa pang tumulong sa pagtatago ng ebidensya. Ang galit ng kaluluwa ni Mang Isko ay nagbigay lakas kay Lolo Berting upang ipagtapat ang lahat sa barangay. Ngunit bago matapos ang gabi, naramdaman ni Lolo Berting ang malamig na hangin muli at isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. "Berting, salamat. Ngayon makakapahinga na ako." Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Mang Isko, may kapayapaan na sa kanyang mukha. Ang kaluluwa ay hindi na nagpaparamdam at ang lihim ay nalantad. Ngunit si Lolo Berting kahit natakot alam niyang bahagi siya ng isang kwento na hindi malilimutan ng baryo. Matapos ang lahat, nagbalik sa bahay si Lolo Berting ng may kalmadong damdamin. Ramdam niya ang katahimikan, iba sa dati. Ang lamig na palaging humahaplos sa kanya, ang mga yabag sa likod at ang mga bulong sa dilim, wala na. Para bang nagpaalam na si Mang Isko at sa wakas nakamit ang hustisya. Ngunit bago tuluyang huminga ng maluwag, naalala ni Lolo Berting ang huling mensahe ng kaibigan. "Berting, huwag kang matakot at ituro ang pumatay." Alalahanin niya ang bawat bakas ng putik, ang lumang lubid at ang papel na naglantad ng lihim. Hindi lamang basta aksidente ang pagkamatay ni Mang Isko. May kasabwat na nagtangkang itago ang katotohanan. Sa tulong ng multo, nalantad ang lahat. Si Thomas at ang kasabwat nito ay napatawan ng hustisya ng barangay. Pagkatapos nito, bumalik si Lolo Berting sa bukid kung saan unang naramdaman ang presensya ni Mang Isko. Nagdasal siya at nagpasalamat. Sa gitna ng palayan, sa tahimik na hangin, naramdaman niya ang malamig ngunit mapayapang haplos, huling pamamaalam ng kaibigan. Mula noon, natutunan ni Lolo Berting ang kahalagahan ng tapang at katotohanan. Kahit nakakatakot ang harapin ang mga lihim, may kapayapaan sa dulo para sa mga may lakas ng loob. Ang multo ni Mang Isko ay nagbigay ng gabay, ngunit ang tunay na tapang ay sa puso ni Lolo Berting nagmula. At kahit matagal nang lumipas, may mga gabi pa ring naririnig ni Lolo Berting ang mahinang bulong sa hangin, paalala ng pagkakaibigan, ng hustisya at ng mga lihim na natuklasan. Sa wakas natapos ang kwento ng pagpaparamdam at paghahanap ng katotohanan. Isang kwento ng misteryo, takot at hustisya sa baryo ng probinsya.